I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. But anyway, meron tayong upload videos, updates. Siguro naman mga kababayan, lagi nyong naririnig sa akin yung salitang walang usok na hindi uusok, di ba? And of course guys, kung akong tanungin nyo, hindi po gawa-gawa ng tao lang yan, kundi it's biblical po yan. Walang walang sikreto na hindi nabubunyag, no? So but anyway, dahil dyan sa sinabi natin, ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Well, marami pong mga balita na nakikita at naririnig natin, no? Siguro masasabi po natin na isa siguro siya sa Pangulo ng Pilipinas na pinaka masasabi kong worst. Bakit kanyo? Una-una mga kababayan, no? Yung brutal na EJK. Alam nyo, sa isang pamumuno ng isang pangulo ng bansa, pag ganun ang nangyayari, magkanda malas-malas po ang pamumuno niya. Although nung that time na yon, tahimik dahil kontrolado ni Digong Kaya masasabi ko talagang diktador, no? Lahat kontrolado niya, no? Alam mo naman ito, kontrahin mo ito, sigurado bukas sa sementeryo ka. Ganyan sa samang tao, no? Hindi niya po, sa tingin ko lang in my own, hindi niya ginagamit ang batas Nilalagay niya po ang batas sa mga kamay niya. So dahil dyan, sa nakikitang ko ganyang klaseng pamumuno, siyempre mga tauhan niya mapagsamantala rin. Diba? Hindi naman lahat, pero tingnan nyo. Bakit nasabi ko yan? Tingnan nyo si Cusi, diba? Nasampahan ng graph. Yung dating sekretary ng DepEd. Si Briones, graph din. Ganon din po si DOH, si Doke, graph din. Mr. Lau, ganon din. Diba? Mga kababayan, grabe. Tapos nung after ng kanyang pamumuno, naglabasan ng mga baho niya. No? Yung kanyang pamumuno na masasabi natin palpak, mga kababayan. Yung mga pangako niya hindi po natupad. Number 1, yung sinasabi niya, 6 months daw, sabi niya, mawawalang droga, pero hindi lumala. Bakit? Sabi po ni Asierto, siya po ang protector ng illegal na, protector ng mga drug lord. Remember, yung kanyang economic advisor, tinaguri ang drug lord po yun. You see, bakit? Malas po yan Malas. Ang daming kapalpakan. Especially yung EJK. Parang pumapatay ka ng tao na parang isang aso, brutal. Biro nyo yun, walang due process. Kaya ngayon, ang mga pamilya ng mga namatayan, naghihimutok sa sama ng loob. Wala na silang pag-asa. Mabibigyan kaya sila ng hustisya? Pero glad. I'm glad. God. Gumawa ng paraan. Inupo si PBBM. Ngayon. Diba? Ngayon, nasaan ang dating Pangulo? Nasa dahek, nakakulong. Malapit na po ang ang paglilitis sa kanya. You see? Kaya nga sabi ko, sana man lang, nagiging mabuti siyang pinuno. Kung maganda sana ang kanyang pamumuno nung panahon na yon, bagamat isa sa mga anak niya makakaupo din. Yun sana ang iniisip niya. Dapat gandahin niya. Pero hindi nakatatak na sa mamamayang Pilipino yung brutal, yung mga namatay sa EJK, kawawa sila. Kahit sabi mo nagmamakaawa, pero pinutukan pa rin. 'Di ba mga kababayan? Dahil diyan, dahil masyadong mainit or viral ang mga ghost project. Syempre, involved yung mga contractors, mga kababayan. 'Di ba? Na nangungurakot, may kickback, involved yung ibang politician, mga opisyal ng DPWH na iba, involved.
Dahil sa mga contractors na ito, ang sinabi dito, mga kababayan, tingnan nyo to. O, anong sabi dyan? O, top 2 contractor ng DPWH project noong 2016 hanggang 2017, pinsan ni Digong. O, you see, mga bes, anong sabi ko? Walang usok na hindi uusok. O, ito, para kumpleto detalyado, basahin ko ito. Top contractors ng DPWH projects noong 2016, 2017, pinsan ni Digong. So, I hope itong inilunsad ng ICI ni Pangulong Marcos Jr., makalkal po yan. No? Ito ay courtesy po ng Avanti TNT. Ayan, August 19, 2025. Pinablis ito. Pero nakalkal ko ito eh. And tuloy, mula nang ilatag ang mga nangungunang kontraktor ng mga flood control project sa buong bansa, nakibahagi na rin ang publiko at mga netizen sa pag-ulat at pagtuligsa ng umano'y anomalya at katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Sa isang Reddit post, ibinahagi ng isang netizen ang kanyang natuklasan sa umano'y top 2 contractor ng proyekto ng mga Department of Public Works and Highways, which is ang DPWH, mula noong Hulyo 2016 hanggang Disyembre 2016. Agay. So, alam po natin, isa sa mga, half brother ni Bongo, ay isa rin sa contractors, even sa kanyang ama, yung CLTG ba yan? Yun yata ay pangalan ni ni Kuhol. Sabi dito mga kababayan, ang Alticon Builders Incorporation, pumapangalawa sa St. Gerard Construction, General Contractors and Development Corporation, at may higit 11 billion umanong pundo. Oh my goodness, kaloka. Ayan pa sa post, si Carlos Charlie Gonzales, ang may-ari at ang president ng Alticon, na napag-alaman namang pinsan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Agay, kumubra na, talagang kumukubra sila, mga kababayan. Grabe, kawawang Pilipinas. Tapos ambisyosa yung anak maging pangulo. Para mga bes, ay, grabe. Kawawa ang mamayang Pilipino. Yan ang pakatandaan nyo. Mula ngayon, 3 years from now, remember mga kababayan, learn and listen sa atin yan. Yung pagkaupo ng dating Pangulong Digong. Ibinigay ng Diyos yun. Sinadya ng Panginoon na pinaupo para malaman at magising ang taong bayan na huwag ihalal ang mga tao na katulad niya. Kung ayaw natin mangyari ang brutal sa EJK, mag-isip-isip na tayo. Huwag ihalal ang mapagsamantala, lalo na po sa kapwa Pilipino, na kung saan talaga namang kawawa sila, para silang mga aso. O kung totoo naman yung I think totoo naman yung sabongero na nawawala panahon ni Digong yun. Sinilid sa sako, kahit sabihin mo buhay pa, pero kinitil pa rin sila. Tinapon sila sa karagatan ng Taal. Masakit po yun, sa kapwa Pilipino din. Ay, kayo ba naman, matiis nyo makita ang ganyan? Siyempre, dudurog ang puso nyo eh. Kapwa mo Pilipino, ganyanin mo. Mayroon naman tayong batas para mabigyan sila ng ng hatol, kaparusahan. Ikulong sila ng habang buhay. Kaya nga binigyan tayo ng batas ng Panginoon. Yun dapat ang sundin. 'Di ba? Kaya lang ang nangyayari, yung mga mapagsamantala na mga pinuno ng bansa, ginagawang ang batas ay sila ang batas, natuklasan ng netizen ang relasyon ng dalawa dahil sa isang Instagram post na nagsasabing kasama ko ang paboritong pinsan ni President Duterte, si Boss Charlie Gonzales. Goes. Samantala, sinimulan na ngayon, Martes, August 19,
ang motu proprio investigation sa mga umano'y maanumalyang flood control project kung saan imbitado ang mga kontraktor nito at mga opisyal ng mga ahensya ng gobyerno. Oh, ano mga bes? Ayan o. Pinsan pala ni Digong ang dalawang kontraktor with 11 billion contract 2016-2017. Grabe. Nagpayaman sila, no? Yan ang dapat imbestigahin. Ito i-spread po natin ito, mga kababayan. Today is September 14, 2025. O, tingnan nyo guys yung mga nagko-comment. Kaya nga na mabuti na lang nandyan na siya sa Netherlands. Diyan siya magdusa sa mga kasalanan niya. Sa daming buhay na wala, propaganda nga niya noon sa pangangampanya, pag-asa ang mahalal na pagka-presidente, palitan ng hospital at palawakin ng cemetery. Baka doon nagpunta ang mga guys, doon nagpunta ang mga namatay sa EJK. Palawakin, o diba? Hindi naman na-gets ng mga tao. Yun tuloy, siya nanalo at tinupad niyang mga sinasabi niya. Kaya nasa kanila ng lahat ng mga Duterte. Magna. Oh. Ayan. Dapat lang. No Duterte to ally. Ay sus, kawawang Pilipinas. Oh. Yan. Sabi nga, oh. Oh, diba mga beswa? Oh. Nakaidigong na talaga lahat ng kasamaan. Oh, 'di ba? Yung iba nagmumura na. Wow, magpinsan pala, kaya naman pala Pag magpinsan dapat magtulungan. Kaya sama-sama silang yayaman. Tama. Expected na 'yan. Para manakaw lahat ng pondo ng malalaking project. Kaya nga, digong nyo, si Digonggong. Ngayon, pambayad ng abogado, ma-overs din lahat ng ninakaw nilang magpamilya. Oh my goodness, guys. Kaloka. Walang dapat ipagtaka. Sila ay lahi ng gahaman at ganid, di ba? Oh, kung kaya nga ni Digong pumatay ng kapwa tao, ano pa kaya ang pagnanakaw? Lahat na ata ng kasama. Nasa kay Digong na. O, di ba? Mahaba ito. Puro nanggagalaite ang mga tao, mga kababayan. O, ayan Ang source natin is Abante, TNT. Search nyo yan, mga bes. Okay? So, yun, mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? O, kayo na pong balang humusga. See you again on my next upload. Bye, bye, bye. Yan, babos. God bless, Philippines.